Ganito ang itsura ng ating paligid nang tumama ang bagyong Tino. Maraming pamilya ang natakot, maraming gamit ang nasira, at ang ating kalikasan unti-unti nang humihingi ng saklolo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gabi at ngayong araw maging reporter ako para sa ating vlog tungkol ng ating kapaligiran. Dito sa Pilipinas, madalas tayong dumaan ng kalalakas na bagyo, katulad ng nangyari sa bagyong Tino. Pero bakit nga ba, kahit hindi gaanong kalakas ang hangin, ang laki pa rin ng pinsalang dulot ng baha? Ang layunin ng vlog na ito ay para ipakita sa inyo ang tunay na nangyayari sa ating paligid. Gusto nating malaman kung bakit nagkakaroon ng malaking baha at kung ano ang kinalaman ng maling pamamahala sa ating kalikasan. Bilang isang mag-aaral sa grade 5, mahalagang malaman natin ito dahil tayo ay magmamana ng ating mundo sa hinaharap. Alam niyo ba na ang bagyong Tino ay nagdala ng ulan na mas marami pa sa dapat na ulan sa loob ng isang buwan? Dahil dito, umapaw na yung ilog gaya ng Butuanon River dito sa Cebu. Pero ang masakit, kahit bilyong-bilyong piso ang inilaan para sa flood control, marami pa rin ang nalubog sa baha dahil sa mga proyektong hindi naman pala nagawa o tama o kaya ay ghost projects. Nandito tayo ngayon sa Butuanon Bridge. Nakikita niyo ba ang ilog na ito? Naglaan ng malaking pera para sa mga pader o revetment dito para hindi bumaha. Pero noong dumaan ang bagyong Tino, mabilis pa rin nalubog ang Consolacion at Mandaue. At sabi sa mga investigasyon, marami sa mga flood control projects ay substandard o hindi matibay ang pagkagawa, kaya hindi tayo naprotektahan. Nandito naman tayo ngayon sa Tolo-Tolo. Pansinin niyo ang mga bundok na ito. Dati ay puno ito ng mga puno, pero ngayon ay ginagawa na itong subdivision. Kapag pinutol natin ang mga puno, wala nang ugat na sisipsip sa tubig ulan. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga landslide at mabilis na pagdaloy ng tubig pababa sa kabahayan. Huli nating pupuntahan ang Sitio Galaxy. Dito maraming bahay ang nasira dahil sa flash flood. Dahil sa sobrang rami ng ulan at baradong mga daluyan ng tubig, paraan naging dagat ang lugar na ito. Napalungkot makita ang pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa baha, na sana ay naiwasan kung tama ang pag-aalaga sa ating kalikasan. Bilang mga bata, pagkaisipin nyo na wala tayong magagawa, pero mali po kayo. Mayroon tayong magagawa. Una, iwasan natin ang mga plastic sachets at huwag natapon ng basura sa mga kanal, dahil ito ang bumabara sa ating drainage. Pangalawa, magtanim tayo ng mga puno at halaman kahit sa maliit na paso lang. Pangatlo, magtipid tayo sa mga kuryente at tubig sa loob ng bahay. Ang maliit nating gawain ay malaking tulong para sa ating kapaligiran. Ang kalikasan ay ating buhay. Hindi sapat na matatag lang tayo. Dapat ay mayroon din tayong mga pinunong tapat na nangangalaga sa atin at sa ating kapaligiran. Sana ay may natutunan kayo sa ating vlog ngayong araw. Muli, ako si Gabi para sa ating kalikasan. Salamat sa panonood. Paalam!